Pinaghahandaan na po ang pagbabalik ng tradisyon ng pagpapapako sa Krus sa Kutod sa San Fernando, Pampanga. Pero ang panata ng itinuturing na pinakamatagal na nagpapako roon, posibleng huli na raw ngayong taon. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Halos taon-taon, isa si Ruben Inahe sa mga kalalakihan na nagpapapako sa krus kapag Biyernes Santo sa San Pedro Kutod sa Pampanga. Bahagi raw ito ng kanyang panata tuwing Semana Santa. Ang mga pagpapapako na yan, 2 taong natigil dahil sa mga pag-iingat sa COVID-19 pandemic. Ibabalik na raw ang nakasanayang paggunita kabilang ang pagpapapako sa krus ng mga namamanata. Si Inahe na ang itinuturing na pinakamatagal na nagpapapako sa Kutod. Kung sakasakali, ito na ang kanyang ika-34 na taong magpapapako. Ang hihilingin daw ni Inahe sa taong ito, tuluyan na raw sanang maglaho ang COVID-19. Pero ayon kay Inahe, posibleng ito na umano ang huling pagkakataon na magpapapako siya sa krus. Nararamdaman ko yung katawan ko, hindi na kaya. Naghahanda na rin ang barangay sa pagdagsa ng mga manonood, pero paalala nila sa mga pupunta. Face mask at social distancing po. Muli namang paalala ng CBCP, ang pagpapapako sa krus ay hindi bahagi ng tradisyon ng simbahang Katoliko. Gawa lang ng ibang mga tao na naniniwala na kapag sila nagpapako sa krus o di kaya naglatigo ng sarili, mapapatawad yung kanilang kasalanan. Ang pagpapatawad ng kasalanan ng pinag-uusapan, kumpisa lang kinakailangan. Ayon sa pamunuan ng simbahan, ang panahon ng Semana Santa ay panahon ng pagsisisit, pagtitika sa mga kasalanan at pagbabalik loob sa Panginoon. Pero saan na raw ginagawa natin ito di lamang panahon ng Kwaresma, kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.